katakutan ay ang totoo. Yung salita ng Diyos. A blessed day to our friends and avid viewers of Oras ng Katotohanan. It is our daily joy to fellowship with you as we reap the blessings that God has prepared for those who listen to His words. I am your host for today, Brother Lyndon Danoog. Everybody wants to succeed. No one wakes up looking to fail. In every aspect of our life, we want to succeed. We take measures just to make sure that we are on the path to success. However, what if in the process of reaching for success in the world, we are settling ourselves to the greatest failure of our life? If our soul were to go to eternal condemnation, all of our success here in this world would be for nothing. There is a way for us to avoid this, and it starts when we open our hearts to the Word of God. His words will point us in the direction of eternal success. To God be all the glory. And for the meditation of the Word of our Lord, let's watch our segment, Word of Life. Muli kayo naming binabati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At sa pagkakataong ito, sa pagdadala natin ng mabuting balita, ay ating bubulayin ang pagkakakilanlan ng tunay na relihiyon. Ang paksang ito ay hindi upang patamaan natin ang mga relihiyoso, kundi ang layunin na ang individual na mga tao, gaya ng sabi ng Panginoon, na ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Yung katotohanan, pagka yan ay dumating sa isang tao at kanyang makilala, ang magiging pagpapala sa kanya'y magiging malaya siya. To know the truth is to be free. Purihin ang Panginoon. Amen. At ang truth ay napakalawak ang saklaw niyan. At ating makikita na ang garantiya, truth shall set you free. Halimbawa, ang isang tao ay hindi lamang sa maling paniwala kailangang maligtas. Halimbawa, si Pablo ba ay mayroong kamalayan na ang tamang paniwala ay kailangan ng isang mananampalataya? Ito'y ating mababasa sa mga taga-Roma sa Kapitulo 10 at 2. Sila'y pinapatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. At sa hindi nila pagkakilala ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Yun palang hindi nasasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi ligtas. Hindi kumot may relihiyon siya, tapat siya, pero kung hindi siya nakakilala ng tamang pagkakilala na nakasulat sa salita ng Diyos, alam natin ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. How to know the truth? By, of course, hearing and hearing the preaching of the Holy Scripture. Amen. That is how to know the truth. At sa tulong ng Holy Spirit, makikilala mo ang tamang pagdadala ng salita ng Diyos. Amen. Ngayon ang sabi, dalangin niya na yung mga hindi ligtas ay mga ligtas. Sa papanong paraan? Makilala nila ang katuwiran ng Diyos. Verse 2, sapagkat nagsusumakit sila na maitayo ang sariling kanila, hindi napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ang ibig sabihin, without knowing the true knowledge of God, there is no salvation. Kaya ang ating
pagbubulayan ay yaong makilala natin ang tunay na relihiyon. Sapagkat ang relihiyon, nagdadala yan ng pananampalataya. Yan ang katangian ng relihiyon. Nagdadala sa tao ng pananampalataya. Ang masama niyan, kung hindi tunay na pananampalataya, yung matanggap mo. At si Pablo, nananalangin doon sa may pananampalataya, they have faith, they are faithful, but it's not according to the knowledge. Kaya ang una nating tatalakayin ay ang sinasabi ni Santiago. Tingnan natin kung ano ang paniwala ni Santiago. Kailangan ba ng tao ang tunay na relihiyon? Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at ingatang walang kapintasan ang kanyang sarili sa sanglibutan. Kaya ito ang sabi ni Pablo, inuuna niya rito, very emphatic siya rito. Ang sabi, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Katangian ito, dalawin ang mga ulila at mga bao sa kanilang kapighatian. Pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Unahin muna natin itong dalawin ang ibig sabihin ito, mga kapuspalad ng ating lipunan. Alam nyo, napakahalaga. Maganda yung ika nga, wala kang kabisyo-bisyo. Kung wala kang pagmamalasakit sa mga nangangailangan at sa halip ay niyuyurakan mo, inaapi mo, wala siyang laban sa iyo. Gaya nga siya ng bao, sabi ni Kristo sa chapter 18 ng Lucas, yung bao roon, na humihingi ng katuwiran sa judge. Hindi siya pinapansin. Siguro yung judge, iba nga likong judge yun. Kaya hindi siya pinapansin. Ngunit ang Diyos nahabag sa kanya. Sa kanyang ulit-ulit doon sa judge na hingi ng katuwiran, nagpasya yung judge. Kaya dito ang tunay na relihiyon ay dalawin ang mga kapuspalad. Hindi lang dadalawin na may insulto pa. Halimbawa, sabihin mo, ba, kayo pala ito. Okay. Bakit naman, halimbawa, napakapangit ang inyong kapilya? Baka magulat yung tao. Minsan, naging karanasan ko yan na ako noon na young people lang, meron akong pastor na nasamahan sa evangelism na siya ay nakiinom. Mahirap nga yung bahay. Yung pinaka-pang tabo ng tubig, may lumot-lumot yun bang ang ginamit ay yung bao ng nyog na nilinis? Madaling kapitan ng dumi yun, gawa ng hindi masyado makinis. Hindi gaya ng mga pinggan ngayon. Bao. Sabi niya, bakit naman ganito ang inyong tabo? May lumot-lumot pa. Hindi yun ang pagmamalasakit. Pamimintas yun Hindi sinabing ang tunay na relihiyon magaling mamintas. Ang sabi, ang tunay na relihiyon ay ipinagmamalasakit yung mga ulila, yung mga bao. Praise the Lord. Ipakita natin ang example ng ginagawa ng relihiyon. O sabihin kong tunay. Kung sakalit hindi sila naniniwalang tayo tunay, edi pag-usapan yan. Malaya naman tayo mag-usap, basta wala lang away. Yan ang ginagawa natin, magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan.
Yan sa mga isla, yan ang ginagawa natin. Dinadalhan natin ng kailangan nila yung mga kapuspalad. Amen. Yan. Ipinapakita ko lang sa inyo na iyan ang kahulugan yan. Tamo yan, maganda ang pangalan. Dalaw Kalinga. Amen. Dumalaw pa, kumalinga pa. Ang ganda ang pangalan yan eh. Ayan o. Akala tuloy ng mga tao, bakit may pista ngayon? Hindi pista yan. Yan ang paglilingkod. Sa medical mission naman yan. Namimigay tayo ng gamutan at ang mga gamot ay libre. Pagka ikaw ay nasumpungan na may sakit, hindi lang sasabihin may sakit ka, dapat ibigay mo yung gamot ng sakit. Amen. Gawa na kung sasabihin mo may sakit, walang gamot, lalong mahihirapan yung mahirap. Ayan, okay. Tama na yan. Example lang ang pinapakita ko sa inyo. Ngayon, huwag naman yung sasabihin, ipinagmamalaki ninyo. Hindi Wala kami layunin ganon. Ang layunin ay mabigyan ng sustansya yung salita. Sasabihin mo, ang tunay na reliyon, dumadalaw, tumutulong, pagkatapos wala ka naman tulong. Pareho yung isang puno ng reliyon sa buong mundo. Sa buong mundo, ang kanyang reliyon ay mula pa sa panahon ni Magellan dito sa ating bansa. At dumadalaw sa mga bansa. Ang sabi niya, tulungan naman ninyo, mahihirap, tulungan nyo. Pero ang problema sa kanya, wala siyang itinutulong. Yan ang problema. Laging sinasabi, tulungan ang mahirap. Kaso pag sinabing tulungan ang mahirap, ang address niya sa mayamang bansa, ay hindi bansa, religion. Libre siya. Kumbaga, pag siya ang tumira, talagang tama ka. Pero ano ang totoo? Tumatama rin sa kanya. Bakit? Puro tulungan niyong mahirap. Ano bang hirap ang itinulong? Kahit sa mga eskwelahan, ang mamahal ng matrikula, ang mamahal ng mga tuition fee. Pero sabi niya, tulungan ang mahirap, pambira, pinapahirapan mong mahirap niyan. Hindi tama ang sinasabi. Yan, sinasabi ko, totoo yan. Kung meron mang makikipag-usap sa akin, hindi tayo nag-aaway, mag-uusap lang. Ipapakita ko sa iyo kung anong talagang ginagawa niya. Nasabi niya, tulungan ang mahirap. Iyan tanong, ikaw, mahirap ka ba? At ano ang tulong na iyong ginawa? Kaya, dadaanan natin yan sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia na ang tunay na relihiyon ay nagmamalasakit sa mga kapuspalad. Amen? Hindi nangangahulugang tayo ay mayaman para tumulong. Amen. Karaniwan kasi ang tao kumukuha ng propesyon para malaki ang sweldo. Pero mas maganda siguro kung tayo ay professional, magkaroon tayo ng pagmamalasakit, pagdamay doon sa mga kapuspalad. Halimbawa, magtayo ka ng relihiyon. Maningil ka lang ng kasya sa iyong pangangailangan. Hindi na kinakailangan mahal. Ang relihiyon, mga kapatid, ay inaasahang nagtuturo ng pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Yan ang tunay na relihiyon. Purihin ang Panginoon. Basahin natin sa Acts 20, verse 35, kung ano ang sabi ng mga apostol tungkol sa mga pagtulong. Nagbigay halimbawa ako sa inyo na sa lahat ng mga bagay sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina at alalahanin mo ang salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang pagbibigay sa katunayan, hindi lang sa mayaman yan. Magagawa natin ang tulong sa mahirap sa aktual nating paggawa. Halimbawa, kung ikaw ay nasa malayong bundok,
nakatira ka roon, may kaunting saka ka roon, nakakita ka ng mga hindi nakapag-aaral na mga bata, halimbawa, sa bundok ng mga mangyan, sa bundok ng mga ita. Punta ka roon, magturo ka. Magturo ka ng pagbabasa. Hanggang sa sila kung meron ng eskwelahan ba, magtataka, ba't marunong magbasa ito? May nagmalasakit sa mga kapuspalan. Okay, ang sumunod natin nga alamin ay yung sinabi pa rin ni Santiago sa talatang ito. Ang sabi, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ang tunay palang relihiyon, hindi lang nakapagpapahayag ng totoo, hindi lang nakapagtatanggol sa totoo. Ang tunay na relihiyon ay dapat walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Alamin natin kung ano ang sanglibutan. Baka tayo madungisan, hindi pa natin alam. Ganito ang sinasabi sa unang Juan sa pangkat 2 at ang talata ay 15. Ganito ang ating mababasa. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan niyang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan ay masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata, mga kapalaluan sa buhay, hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ano raw mga kapatid ang sanglibutan? Hindi naman ito yung earth na lupa. Ang sanglibutan sa Biblia ay mga taong, basahin nga natin ang definition na ibinigay ni John the Beloved sa chapter 15 ng John 19 and 20 ay ganito ang sinasabi, kung kayo'y taga-sanglibutan ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Kaya kayo ba ay taga-sanglibutan? O, iibigin ka ng sanglibutan, ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Dadapot lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Yan palang sanglibutan, mga kapatid. Mga taong wala pang paniwala sa salita ng Diyos o sa Ebanghelyo. At sapagkat sila'y walang paniwala, si Kristo, kinapuputan nila. Ayaw nila kay Kristo. Gawa ng yung mga salita ni Kristo ay parang, kumbaga, ang kanyang salita ay parang nagmamatuwid siya. Gawa ng sabi niya, magsisi kayo. Pagsisisi, ang kanyang ipinapangaral. Kung ano, lahat ng kasalanan ng tao, binabanggit niya. Napupuot sa kanyang sanglibutan. At yung mga tagasunod ni Kristo, kinapuputan. Mga kaibigan, maaaring ang salita ng Diyos ay napapakinggan nyo ngayon. Kung kayo ay napupuot sa mga nagdadala ng mabuting balita, eh mag-iingat tayo. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang nagtakwil sa inyo ay ako ang itinakwil. Yung mga napupuot sa inyo, ako ang kanilang kinapuutan. Ang sabi pa niya, yaong umuusig sa inyo ay ako ang inuusig. Kaya palagay ko, yung sabi ko nga, kung ako lang ay may kapangyarihang magbigay ng mabuting halimbawa ay utos sa tao, ang unang iuutos ko sa lahat ng mga pangkatin,
sa lahat ng mga relihiyon. Huwag mananakit. Huwag papatay. Huwag mananakit. Huwag magpapahirap sa tao. Di ba? Maraming pangkating ngayon. Pag hindi ka relihiyon, patay ka. Lahat ng hindi kasama nila, basta hindi kasama, dead ka. Huwag naman. Kayo po, ipagbabawal ko, ang uunahin ko ipagbawal yung pumatay ng tao. At ang sabi ko nga, kung magagawa ko lang, mga kapatid, ang gagawin ko, yung mga mamamatay tao, hindi papatayin. Bakit? Alipin pa ng kasalanan yun eh. Hindi mo masisisi yun. Alipin siya ng kasalanan. Ano ang gagawin? Kung mahuli siya, patrabahuin. Yung kanyang pinakasweldo, hindi para sa kanya. Yun ang ibabayad ng utang mo sa lipunan. Bakit? Marami kang kalokohang ginawa eh. Kaya bayaran mo yan. Sige, magtrabaho ka. Kung patayin mo yun, makakabayad pa ba yun? Hindi. Sa makatuwid, Pastor, ayaw kayo ng relihiyon na nagtuturo ng pananakit ng mga pagpatay. Bakit? Ang tunay na relihiyon, damayan ang kapuspalad. Yung kriminal, kapuspalad din ba? Oo, hindi siya naturuan ng magulang. Maring hindi naturuan, hindi natuto. Kaya siya ganoon, alipin siya ng kasalanan. Hindi lang pera ang kapuspalad, walang pera, kapuspalad. Yung maling ugali, kapuspalad din yun. Amen? Kaya dapat matulungan yan eh. Kaya nga ang pangangaral ng Ebanghelyo, ano ang mabuti sa pangangaral ng Ebanghelyo? Ang sabi mga kapatid sa 1:23 ng Pedro, basahin natin. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ano ro mga kapatid, ang pangangaral ng mabuting balita? Kahit anong sabihin nila sa mangangaral ng mabuting balita. Halimbawa, sabihin, "Uy, nagpapalimos yung mga yan." Hindi naman nakakagawa sa iyo ng kapirusyon yun eh. Nasa iyo yan kung magbibigay ka o hindi. Nagpapalimos nga sabi mo eh. Pero, mga kapatid, huwag naman natin kakaligtaan na sila'y nangangaral ng mabuting balita at pagka ang tao'y tumanggap ng mabuting balita, nababago ang kanilang pagkatao. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. You are born again or born of God. Purihin ang Panginoon. Amen. Hindi mo mababayaran ng salapi yan. Yung kaunting barya na ibinigay mo hindi makakabayad doon sa nangangaral ng mabuting balita. Hindi lang natin alam yan. Halimbawa, sa ano niya dinadala yung mga limos, kung limos. Dinadala pala yan sa medical mission. Amen. Yun pala ang kanya nagagawa. Nagagawa pala niya yan doon sa mga wala ng damit. Sa pangangailangan, kaya sabi, mga ulila, mga kapuspalad. Purihin ang Panginoon. Yung ating kaunting baryang naibigay, hindi makakabayad yon sa mga nagpapalimos na nangangaral. Paano ngayon yung mga nagpapalimos na hindi naman nangangaral? Palagay ko, pag makinig sila sa ating pangangaral, mabuborn again yung mga yan. Yun ang kanyang alam na mabuti. Nasa atin ang pagpapakita ng mabuting halimbawa. Halimbawa, sabihin mo, "Oy, kaibigan, ano ba yung tinatanggap mong limos kung limos? Saan ba dinadala yan? Yan ba ay para sa mga bagay na ukol sa Panginoon? Yan ba ay mga bagay na ukol sa langit? Ano ba yan? O ibibili mo ng helicopter?" Oy, sobra naman yan. Nagpapalimos ka para yung isang tao makabili ng helicopter. At sasabihin, "Ako talagang anak ng Diyos." Tiyan mo ako, sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng jet plane. Sobra naman. Ewan ko kung bakit may mga taong ganon at kung bakit may mga taong naniniwala sa ganon.
Dahil dito, dapat tayo maging masipag mangaral. Amen. Kung kayo wala nang makain, edi sabihin nyo, pare, nangangaral ako eh. Talagang wala pa akong almusal. Ito, by faith na lang ito. Palagay ko, meron namang babahagi sa iyo. Eh bakit si Kristo? Si Kristo ba? Nangaral, maraming pera? Hindi. May tagadala nga siya ng supot eh. Ang problema lang, yung tagadala, mga kapatid, mukhang dinidinggoy niya eh. Yung pagbibigay sa relihiyon, tama yan. Pero tiyakin lamang nyo na tama ang inyong pinagbibigyan. Purihin ang Panginoon. Kaya, sanglibutan. Ano yung sanglibutan? Babasahin natin sa unang Juan, sa Kapitulo 2, at ang talata ay 15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan na ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. O ano ngayon yung sanglibutan? Sapagkat lahat na nasa sanglibutan ay masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, at kapalaluan sa buhay, hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ito palang sanglibutan. Ulitin natin kung ano ang bagay na nasa sanglibutan. Ang sabi, ito ay mga pita ng laman. Ang sumunod, pita ng mata. Okay, pareho rin yun eh. At kapalaluan sa buhay. So, it is lust, desire, carnal desire. At ang sabi, mga kapalaluan sa buhay. Pride of life. Kaya ang tao, pati ang relihiyon, palamuti sa kanyang pride. Kaya pala doon siya nagsisimba ay stateside. At saka yung mga preacher doon ay magagaling. English speaking. Kaya doon daw siya. At doon, ang mga nagsisimba ron ay nakakutsi. Ay ako, nakakutsi naman. Eh di doon na lang sila, pakutsi-kutsi na sila. Ano yan? Kapalaluan sa buhay yan. Minsan, speaker ako sa Paranaque. Pagkatapos ng sermon ko, may nagpaiwang babae. Umiiyak. E di, nilapitan ko siya. Akala ko kapatid natin. Yun pala sumimba, pero masyadong broken-hearted siya. Sabi ko sa kanya, kapatid, bakit ka umiiyak? Ano ang masakit sa iyo? Wala po. Kaya ako umiiyak. Hiniwalayan ako ng mister ko. Gawa ng yung bahay namin, naisanla ko noon siya nasa abroad dahil sa gusto ko, merong kotse, ay naisanla niya. Yung kanyang kotse, kanyang ibininta para matubos yung sanla ng bahay. Eh hindi rin kasya. Hiniwalayan siya ng mister niya. O ay bakit ka dito sumimba? Eh doon po, puro may kutsi ang karamihan doon. Eh ako'y wala ng kutsi. Nahiya na ako. Pride. Pride of life. Mga kapatid. Doon, society, ang mga sumasamba roon. Stateside sila. Ikaw naman nagpa-stateside. Mga kapatid, that's false religion. Pride of life. Sumimba ka pa, pagkatapos yan, wala ka ng kutsi, nalulungkot ka ngayon. Gawa na sila'y may kutsi. Nahihiya na akong sumimba ron. Wala na akong kutsi. Sila'y meron. Eh, napahamak ang kaluluwa mo pa, kawawa ka talaga. Talo mo pa ang babaeng balo. Bakit? Ay yung balo balo siya, pero hindi siya nasadlak sa kahiyan. Kaya mga kapatid, huwag niyong ibigin ang sanglibutan. Bakit? Sapagkat ang sanglibutan, sabi ni Satanas, alam mo ba
Nakikita mo ba yung mga bayan yan, mga lungsod na yan? Yan ay ibibigay ko sa iyo pag ikaw ay luluhod at sasamba sa akin. Yang sanglibutan pala ay kay Satanas. Kaya pag ikaw ay pinapupurihan ng sanglibutan, mag-ingat ka. Baka malayo sa iyo ang kalooban ng Diyos. Kaya yung pride of life, ang tao ayaw patalo. Ang tao ay ayaw nang wala siya. Kung meron yung kapitbahay, gusto niya, lampasan pa. Mga kapatid, ito, pride of life to. Hindi sa Diyos to. Sayang ang relihiyon mo. Pagka ang iyong sinusundan ay yung pride and lust of the flesh. Kaya dapat tayo ay nasa relihiyon na yung ating pride ay nabago na. Naging awa at habag. Kaysa tayo ay papurihan ng mga tao. Di ba lang hindi ka papurihan? Basta ang ginagawa mo yung gawain ng Diyos. Kaya pag may bisyo, ano yung alak? Di ba? Ano ang sabi ng alak? Yan ba'y ipinapahintulot ng Diyos? Yung ikaw ay magbisyo ng alak? Hindi. Ang sabi ng kasulatan, pag tayo ay umiinom ng alak ay huwag titingnan ng alak. Lalo pat medyo mapula-pula na yan, huwag nating titingnan. Bakit? Sapagkat yan ay makapaglilin lang. Kaya ang alak, ang mga droga, ang sigarilyo. Ang sigarilyo, kung maaari, huwag tayong mabibitag ng sigarilyo. Parang lalaking-lalaki ka kung titingnan. Ang sabi nga, noong siya hindi pa nagbabago ng relihiyon, pag siya'y humit-hit ng sigarilyo, simple lang, sabi niya. Nang siya'y magbago ng relihiyon, sabi niya, matindi ng manigarilyo. Taas na ang noo. Nagbago ng relihiyon. Paano pastor yung droga? Nako, durog ka niyan. Huwag mong gagawin yan. Inom, sigarilyo. Ang medyo hindi pa maganda yan. Yung mga puno ng relihiyon mismo, gumagawa niyan. Siguro, wala nang magawa. Yun ang ginagawa. Kaya ako, umaasa na itong sermon ko, hindi kayo magagalit sa akin. Wala akong magagawa. Hindi ko naman sinabing, pagka kayo magalit, hindi na ako magsisermon. Hindi, walang ganyanan. Basta tayo, magdala tayo ng totoo. Sapagkat ang totoo will set you free from any harm and from any danger of being condemned. Mga kapatid, kaya huwag tayong magkakaroon ng mga bisyo. Gawin natin ang ating relihiyon ay relihiyong walang bisyo. Alam niyo ako, nang matanggap ko ang mabuting balita, ang relihiyon ko ay tinatawag na holiness. Matinding relihiyon. Kaya sila tinawag na holiness, hindi nagsasayaw, hindi nagme-make up, hindi nagtataas ng damit, lagi nasa sakong ang damit, hindi pumuputol ng buhok, kahit puro split ends na. Yun sila, kaya holiness daw eh. Yung bang very conservative. Kahit ikaw nag-iis-is ng wall ng iyong bahay, ikaw ay nakapalda pa rin. Holiness nga eh. Hindi pwede, suot lalaki raw yan. Magagalit sa iyo ang Diyos. Huwag naman ganon. Gawa na yung pantalo naman ng babae, talagang isinukat sa kanya yun. Hindi naman hiniram niya yun sa kanyang kaibigang lalaki. Talagang ipinagawa niya yun para sa mga angkop na pagkakataon ay maisuot niya. Pero mas mabuti naman yun kaysa mapunta sa impyerno, di ba? Di ba ring over holiness? Kaysa naman ikaw, makasanglibutan, lahat ng pita nasa iyo, lahat ng kataasan nasa iyo, hindi ka magmamana,
Sapagkat walang liko o kaya'y marumi na papasok doon. Kaya mga kapatid, ano ang ating gagawin upang tayo ay makaligtas sa mga bagay ng sanglibutan? Mga kapatid, hanapin natin ang totoo. At hindi lamang totoo sa salita, totoong grupo, totoong relihiyon. Tayo ay tumayo at sandali tayong manalangin. Oh, glory to God. Hallelujah. Loving Father, we thank you this morning for thy words that is true, and that thy words will set us free. Thy word will give us not only temporal but everlasting reward. Tulungan mo kami, Amang Diyos, na magawa namin ang pinakamabuti. Huwag namin kalimutan na ang iglesia ay dako na doon. Inilalagay mo ang lahat na born again, lahat ng nabago upang sila'y makatulong sa kapwa-tao. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. The greatest success we can attain is to have Jesus Christ in our lives. You do not need to be wealthy or any special characteristics. You just need to believe in His words. We just need to deny ourselves, take up our cross, and follow Him. When we live a life according to His words, then our end will be eternal life in the kingdom of God. We are available to minister to you if you decide to grow more in the knowledge of our Lord Jesus Christ. We can provide you with free home Bible study and counseling. However, we still have to abide by existing government regulations during this pandemic. But as the saying goes, when there's a will, there's always a way. To God be the glory. Thank you for joining us in today's edition of Oras ng Katotohanan. I have been your host, Brother Lyndon Danoog. May God's blessings be with you and your family. To God be all the glory. Buhay mo ba'y magapang, pag-asa'y di mo maanina. Nandito kami sa inyong tabi, naglilingkod sa araw at gabi. Kami inyong makakasama, puso't isipan, ituon mo na. Salita ng buhay ang aming dala, sa panalangin ay kasama ka. Sa oras ng katotohanan, suliranin mo'y maiibsan, mga problema mo'y malulunasan, kung mga payo ay